Iba pa rin yung pag ikaw na talaga yung binigyan ng responsibility na ganito. Nakakan mo, mahirap magkamali. Ay, syempre, kumbaga, being head of the business, decision making is very crucial. So, if you lost everything today, ano ka magsisimula? Having that mindset. Siyempre, kailangan mo muna magtrabaho. Diba? Ipon ka. Yun naman talaga eh. Kung wala kang negosyo, nagtatrabaho ka lang ngayon, ipon ka. Habang nagtatrabaho ka, tayo yung negosyo mo. Ngayon, pag tinayo mo yung negosyo mo, hanggat hindi pa mas mataas ang negosyo mo, nakita, kaysa sa trabaho, huwag mo muna bibitawan ng trabaho. So, hi guys, no? So, welcome ulit sa ating podcast, no? So, ito yung interview ko with my high school classmate, batchmate, no? Si Boss Carl, no? So, maano ko lang, no? Mabigyan ko lang kayo ng history. Talaga si Boss Carl, high school pa lang kami. Ano, big time ang tingin namin dyan. Kumbaga, syempre, during high school days, kumbaga, meron tayong mga girls na mga, ano mo yun, mga kilala. Kasi may mga mean girls, may mga rich boys, meron yung mga bullies, di ba? So, si Carl, si Boss Carl, isa sa mga kilala bilang, alam mo yun. Marami rin kasi siyang kaibigan. Lahat naman kami maraming kaibigan and yun nga, syempre, ako, pagkakilala ko sa kanya, bagong salta ako sa Marys nung talagang bigate ng tingin ko sa kanya. Malaki kasi ako noon, bigate. Malaki siya noon. Actually, hindi siya ganyan. So, parang hindi rin kata kami, hindi naman tayo nagkakalayo ng high school nung wait lang, no? Payat ba ako noon? Yun, no? So, pakilala ko si Boss Carl na kung bakit gano'n ang tingin ko sa kanya noon. And paano siya nagsimula, no? Ano yung kanyang tinapos. Kwentuhan lang. Carl, nung high school natin, yung business kasi no, na na-introduce natin kanina, ano na ng parents mo yun? Talagang... actually, sa lolo. Sa lolo pa. Si mama at si lolo yung nag-start. Hindi pa sila kasal ni papa. Then after nun, silang dalawa na ni papa. So, nung high school kasi, syempre, ako kasi maitim, siya maputi. Alam naman natin, di ba, pag medyo mayayama, mapuputi. Yun lang yung mindset ko. No, pero history din, nagkaroon din kami ng away nito ni Carl. Yes. Kung maalala mo, di ba? Ma-share ko lang din. Hindi kami ganun ka-close si Carl, never kami naging mag-classmate. Nagkaroon kami ng alita with this girl, no? Nasiraan ko siya basically. Nagalit siya sa akin. Magugulat ka ngayon, no? That girl, naging ninong kami nung anak. Yun lang yung history na nasiraan ko siya noon. And yun, alam mo na, high school days, may mga ganun. Still keep in touch. We've been a good friends, no? And yun, balik tayo. No? After high school, kasi wala na akong, actually, for the era ng college, wala na ako masyado narinig sa'yo. May mga nakukwentuhan ako, like, I think nagkaroon ka ng cleaning services. Yes. Nagkaroon ka ng cleaning services. Pero anong course ba ang pinasok natin? Entrepreneurship. At talagang business. Talaga, no? Into business talaga. Bakit entrep ang kinuha? Ang entrep kasi, para sa akin, hindi siya yung parang marketing or accountancy na specialist ka sa isa. Yung, kasi ngayon, ang business management, na siya, direct na. It's either accountancy, marketing, direct na siya, hindi na siya broad. So, Noong panahon natin, I don't know lang kung at hanggang ngayon, ganun pa rin naman sila. May certain na business management, tapos may, may direct na siyang, type kung ano. Ang entrep, this is as a whole. As a whole siya na ituturo sa'yo lahat ng basic from marketing, management, to accounting, lahat ituturo, HR, tuturo lahat ng basic. So mas mas depth talaga siya, mas mahirap siya. Hindi lang siya puro taxes, hindi lang siya puro ganun. Yes. Talagang kung paano mag-start ng business, marketing, sales, lahat nandoon. Yes. Sa school namin kasi noon, graduate ako ng San Beda. Third year namin, nag-start na kami kagad ng plan. Then para makagraduate kami, kailangan namin yung business plan na yun ma-implement. Anong business yun? Nail art services. Yes. Puro lalaki kami Talaga? Oo. Puro lalaki kami. So, ibig sabihin, nung na-implement niyo yun, talaga nagtayo kayo ng business. So, it's a must. It's a must. Na magtayo ka ng business. Ano naging turnout ng business mo? Okay naman siya. Kasi ang very innovative kasi dahil hindi siya yung parang nail art na kukulayan mo manually. Yun Digital. Printer talaga siya. Kaya pasok mo doon sa printer, kahit mukha mo pwede. So, ibig sabihin, kayo yung isa sa mga nag-umpisa no? Nagbigay ng idea sa market. Yes. Actually, ang nagbigay ng idea, ang nag-isip ng idea nun, yung isa kong group. Tapos, finalo lang namin. Pero ang dami, no? Well, madaming ganyang thesis into business, ang daming ganyan na nagbo-blossom into a real business. Yes. Diba? Bakit hindi nyo tinuloy? Kanya-kanya kasi lahat may mga hinahawakang negosyo. Lahat ng group mates ko, ganun din, may mga family business din sila. So, hindi na namin na-focus. So, after siguro 3 months, pagka-graduate namin, nag-decide kami na i-close na. Then, lahat ng mga gamit, focus na kami talaga. Kasi kung sasabihin mo yan way back 13, 12 years ago, wala pa kasi talagang ganyan.
Wala. Kaya nung nire-recall ko siya, nakikita ko yan, lates na rin eh. Lumalabas siya dati sa mga feeds, sa mga Facebook, pero hindi siya ganun kasi galing ibang bansa ang produkto. Yes. So, hindi pa naman uso ang importation way back 15 years ago. Hindi pa. Hindi pa uso sa mga businesses yung mga ganyan. Nagsisimula pa lang sila mag-blossom yung mga importation. So, after you graduated, you passed, paano mo na-take over or did you immediately take over yung business Yes, na? actually, nagpahinga lang ako ng 1 week. Then, start na kagad ako. Kasi, siguro naman during high school and college days, kahit pa paano, pinag-aaralan mo na. Nagsa-summer job na. Nagsa-summer job ka nito. So, ibig sabihin, taking over, hindi na siya ganun kahirap. Iba pa rin kasi yung high school ako tsaka nung college ako na nagsa-summer job ako na kahera lang ako or mahilante lang ako, butitero lang ako. Iba pa rin yung pag ikaw na talaga yung binigyan ng responsibility na ganito ang hawakan mo. Mahirap magkamali. Siyempre, kumbaga, being head of the business, decision making is very crucial. Diba? So, hindi kasi, sa iba kasi, this is sa mga magulang, ito din yung mga pangarap namin na may mag-take over ng existing business namin. Pero marami rin kasing well-known personnels, or personnel na ang gaganda ng business, pero walang nag-take over. Ang daming nasasayang na negosyo that they had to shut down kasi sayang, walang mag-take over. Number 1 example is si Chocolate Factory. Yeah, kasi yung Chocolate Factory, isa yan sa mga OG na natawag nating supplier talaga ng mga chocolates. So, nag-announce talaga sila late 2025 na, that they had to shut down kasi wala magtutuloy. Isipin nyo na, if you're a business-minded, kung ako nasa state na, ako na lang, because what? It's been existed for more than 3 decades. Diba? Itutuloy mo na lang, there's already a system, there's already a market, there's already a sales. Diba? Itutuloy mo na lang. Pero taking over your parents' business, is it a family decision or decision mo lang? Kasi, syempre may mga kapatid ka. Diba? Syempre, hindi lahat sa generation din yan, any generation wise, hindi lahat nagkakasundo ang magkakapatid, nagkakasundo ang magulang. How did it happen? Yung ganun takeover? Actually ako, ang first choice ko talaga is nursing. From entrep to nursing? Yes. First choice ko is nursing, pero naniwala ako sa parents ko na itong kunin mo, itong school ang pasukan mo. Kasado kasi ako ng nursing CST. Ngayon, ang kinausap ko ng parents ko na kunin mo, itong school ka, naniwala ka sa akin. Yun lang yun. So natutunan mo rin, syempre, during college at sa summer ka. So unti-unti mo siya natatanggap. Natututunan. Oo, kasi hindi naman mahirap dahil sa paligid mo, yung mga kaibigan mo, naging comfortable ka na dun sa gusto ng parents mo. Kaya hindi siya mahirap mag-adjust. So kumbaga, it's a plan. Kumbaga, this is natawag natin generational business plan na hindi lang sa negosyo. Ibig sabihin, as a parent, they trained you, they mold you to take over the business. Na alam nila na one way or another, kaya mong palakihin pa. Kaya mo pang palakihin. Siyempre, kaya mo pang mag-branch out into different type of business. So, yung kapatid mo, paano niya tinanggap? Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa. Yung isa is younger than you. Yes, 1 year younger. So, paano naman niya na-take yung responsibility? Graduate na rin siya. Yes, graduate na rin. Anong course din? Law. Ano siya? Practicing? Mag-exam pa lang. Mag-exam pa lang. As far as I know, nag-oversee na rin siya. Yes, nandito rin siya. So, na kayo, kung magkahandle na kayo. Ikaw naman ang nagtuturo sa kanya. More on sa internal siya. Internal na affairs, yung mga systems, yung pag-check. Pero isip mo, dalawa lang sila, pero ang ganda. You are on the operation. Yes. Siya naman on the internal, which is yung mga legal documents, mga data. So, bihira din kasi nakakita din talaga magkapatid na nagkakasundo sa negosyo. Nandyan naman ang quarrel, decision making talagang magtatalo kayo. Pagdating sa decision making, kailangan mag-usap kasi talaga eh. Hindi pwedeng halimbawa, decision niya, gagawin niya yun, or decision ko, gagawin ko yun. Dalawa kami, nandito kami. So, walang kuya, walang bata? Walang kuya, walang bata. Pareho kaming magka-level talaga. Kasi, ang pinapatakbo natin dito is business, hindi ego. Yan ang importante sa atin dito. Nung tinake over mo siya, syempre, hindi ko masasabing smooth sailing. Ano yung mga naging challenges mo? Challenges ko? Well, number 1 is yung hindi ako yung masyadong naghahanap ng customer. Ayoko nakikipag-usap, ayoko lumalabas, nandun lang ako sa loob, check ako. Then, hinahayaan ko lang na mag-flow yung business nang walang masyadong pinapakailaman sa system kung paano ang dating gawa. So, para nung tinake over mo, you just let it flow kung ano yung existing, then kailan ka nagbago? Nagbago ako, COVID. When COVID hits? Yes, kasi bumagsak talaga.
Dalawa kasi ang brand natin, isang Fiesta at isang Gasol. Si Gasol, stable siya dahil ang mga customers niya is mostly household, puro bahay. Si Fiesta, tinatawag namin siya na tertiary or mga karinderya. Nung nag-COVID, di ba bumagsak? Lahat. Sarado lahat. Ah, So, as in, 5% ng total volume namin this month. For 1 month, ganun lang ang volume ng isang buwan. 5% lang. ang laki, 95% loss, kumbaga. Yes, totoo. Then talagang ang ano namin, skilip namin lahat, employees. Kasi noong time na yun, ang mga empleyado wala ring maasa kundi ang employer nila eh. Di ba, pahintuin mo sila, wala silang kakain eh. So, yan din yung mga hindi nakikita ng ibang negosyante na as a businessman, entrepreneur, we do care sa mga taong meron kami. Kasi sila din naman nagbibigay kung anong meron kami. Anong meron tayo? Saka wala tayo tatakbo yan. Wala din. Pag wala sila, hindi tatakbo yan. Oh. Hindi natin tayo as employer or tayo as may hawak na negosyo, hindi natin kaya lahat gawin. Kaya kailangan talaga natin ng tulong din ng mga employees natin. The way na tinutulungan natin sila to give them compensation, alam mo yun, ng mga ganong bagay. Then COVID, anong ginawa mo to cope up dun sa mga nawalang customer? After nung nag-open na siya, ako na mismo yung naghahanap ng palengke, sa mga ako lahat. Pupunta ako sa mga palengke or mga squatters area. Ikutin ko lahat. So yun, doon ka na nibago. Yes. Kasi kumbaga, tinake over mo siya, it's been years na ganun yung system, then binago mo. Anong naramdaman mo nung ikaw mismo yung nag-a-approach, ikaw mismo yung, is it for feeling? Is it sobrang hirap? Hindi. Nung una, oo, mahirap siya kasi kailangan mo mag-isip kung paano ka makikipag-usap kung anong skill mo, kumbaga. Pero nung nasanay ka na rin, ayaw ko na nandito sa loob ng opisina. Nahanap mo na. Sa labas. Oo. Iba rin kasi may nakakausap ka kumbaga, a slight, alam mo yung conversation, kwentuhan, struggle, kasi doon ka makakakuha. And admit it or not, they did not buy because they need, dahil sa nakakwentuhan mo sila. Diba? Kumbaga, you give them their satisfaction doon sa needs nila and kaya sila kumukuha sa'yo. Totoo. And doon na bumalik yung market mo. Then, paano siya, syempre, nung tinake over mo siya, ongoing lang siya, let's assume, nakaka 100 tanks a day, assuming lang, nung tinake over mo siya. Nung ikaw na, how blossom it is na, yung kinalaki ng market mo. In terms sa Fiesta, more on sa Fiesta to. Fiesta Gas. Halaki talaga. Hindi lang times 4, hindi lang times 5 lang. So, iba rin talaga pag ikaw na mismo yung gumagawa ng market. No? Yes. Ikaw na yung gumagawa ng sales. Kasi kami mga negosyante, maaaring pwede namin sabihin na we can live without yung mga staff namin. Pero hindi. Ibig sabihin lang namin nun is, kaya namin gampanan yung trabaho ng taong umalis sa amin. Kasi alam namin yung business Natutulog man kami, umaalis man kami, yes, nagpapakasaya din kami. Pero we know how the business runs. No? So, ibig sabihin, pag ako bilang may-ari, kinaya ko mag-market, ibig sabihin yung mga staff natin, dapat mas kayanin nila. Mas kayanin or kasing kaya ng ginagawa na. Oo. Kasi, kumbaga, tayo, syempre, ang isip kasi ng staff is, ang boss, katunga nga lang, hindi ho. Nag-iisip din kami. Kahit nasa loob kami ng opisina, nag-iisip kami para mag-market, para palakasin. And, kahit bago matulog. Oo. Pinoproblema pa rin namin yan kung ano yung next na gagawin namin bukas. Samantalang iba, natutulog na lang. Na sleeping beauty na. Nung after COVID, naka-recover ka, ano yung mga naging recollection mo nung ikaw na kumilos? Ano yung pagbabago sa'yo? Mas siya, mas okay, mas magaan sa pakiramdam. Na alam mong hindi ka umaasa sa mga tao. Kasi para sa akin, pag yung kumbaga tao or may-ari ng negosyo, lumaki, oo, pero hindi siya yung mismo gumalaw, tao niya. Iba kasi yung, alam mo, yung right there and there, kaya ko mag-desisyon Yun ang importante sa aming mga business owners. Na right there and there, pag na-miss ka, okay, bigay ko sa'yo, gano'n na. Matik na yun, so done deal na agad yung mga natin. Nung napalakas mo siya, syempre, ilang dekada rin hawak ng parents mo na gano'n ang kanilang business flow. Nung napalakas mo, anong sabi nila? Patuloy ko pa daw. Mas mailalaki pa daw. Diba? So, yun yung lang. Siyempre, hindi ka pwedeng mag-settle for for less. Na ito lang, hanggang dito na lang. Okay na to. Hindi. Palaki mo na palaki. Kasi nung ikaw nag-market, nakita mo, kaya pala. Kaya pa. Ibig sabihin, kung kinaya ko, mas kakayanin pa. Diba? So, ibig sabihin, mga decision din ng parents natin somewhat din talaga totoo. Try mo lang. Nakikita mo. Kasi hindi nila nakikita unless you sit in the chair. Totoo. Diba? Unless your kid sits on the chair na pag sinasabi ko, totoo yan. Marami rin kasi ngayon, maraming gensis na tinatawag natin nepo babies. Lalo na yung mga nasama sa mga nepo babies. And they're just sitting pretty, wala silang ginagawa. Just
hingi lang, bilhin lang. Ganun lang. Akala nila kasi ganun kadali lang. Pero fulfilling, yes, nabibili mo yung gusto mo. Pero sobrang fulfilling na pag alam mong galing sa pagod, yung pinagbili mo, yung ganong enjoyment na, ito pala yun. Ito pala yung feeling na anywhere I go, nabibili ko na yung gusto ko. Anywhere na gusto namin pumunta, napupunta namin. Napaka ano na, yun ang fulfilling na after all the hard work, yung overtime, no? Yung mga holidays na kailangan mong umalis pero nag-stay ka sa business kasi kailangan ka. Then dadating sa point na makakapamasyal ka for a week and wala kang iniisip Walang kasi holiday, wala kang holiday na pipilian kahit kailan mo gusto. so ibig sabihin yung business mo is okay na. So yun na yung mga sleepless nights na pinagpagura mo na ano mo na siya, inaani mo na. So ngayon na nandito ka na sa estado na to, anong mapapayo mo sa mga magsisimula or gustong yung mga parents, alam naman nila na may mga business yung parents nila pero taliwas doon sa gusto nila. Kagaya mo, nursing, napakalayo. Ako, kagaya ko, ang layo ko rin. Aircraft mechanic ako, piloto, pero naging negosyante ako, kontraktor. Diba? Sobrang layo. No? Not unlike you, Entre. Pero anong maipapayo mo doon sa mga may mga existing business na pinipilit sila ng parents nila na ito kunin mo para may tuloy mo. Anong masasuggest mo? Kasi there's no realization yet eh. Kasi nandun pa sila sa sa discovery area eh. Anong maipapayo mo sa kanila? Sundin nila yung magulang nila. Ah. Kasi ang magulang naman, hindi ka naman ipapahamak mo. Yes. Ang gusto lang ng magulang is kung ano yung mas best for you. Alam nila kung ano talaga yung ikabubuti mo. Sundin nila. Kasi kung hindi man nila sundin, sige, wala naman problema sa course na kukunin nila. It's their choice din naman talaga. Pero, after sana, subukan lang nila hawakan. Kung meron mahahawakan na negosyo, subukan. Kasi ganun din naman eh. Kumbaga, pag nagtrabaho ka, tali ka rin eh. Tali ka sa boss mo, tali ka sa duties and responsibilities mo. No? Why not do it into something or someone na nandyan na kaya ka pang i-mold, no? Na kaya kang pagandahin pa kung paano ka makipag-deal, paano ka makipag-usap, no? O maaaring maalayo yung yung pagiging abogado, pagiging doktor, pero there's always a way for me na you can take your parents' business, no? Kahit professional kang doktor or abogado. Diba? Marami. Kasi lagyan mo lang ng sistema ang negosyo eh. Lagyan mo lang ng sistema yung negosyo. Kaya mo na pa rin. Kaya mo na. Kasi marami rin ako nakakausap na kontraktor na doktor. Marami rin ako nakakausap na abogado na meron sila may mga sideline na business. Yeah. Sa akin, ang masasuggest ko lang is time management talaga. Kaya ang importante sa time management. Ito kagaya ito. Alam niyo ba, after na interview na to, magugol pa si boss. Diba? Pinagbigyan lang tayo ng time para ma-interview ko siya. Kasi na-cancel yung una, he had an emergency. Nagbakasakali, naisingitan lang tayo. So, yun lang, time management. You can enjoy everything as long as you have time management. Totoo yun. No? Kasi nakikita ko sa mga iba ngayon, walang time management. Pero sasabihin nila, loaded sila. Hindi totoo yun. Di ba? Hindi totoo kung busy ka. Nasa priorities mo lang. Yun ang importante, priorities. No? Maraming nanonood ngayon na sasabihin nila, yung mga lalo na kahit na yung mga nag-aaral, kahit na yung, walang pinakaiba yung nag-aaral sa nagtatrabaho. Parehas, tali ka sa school, tali ka sa trabaho. Pero may time. Alam mo kung bakit? Nakakaligo ka pa eh. Nakakakain. Nakakatulog ka. Nakakatulog. May 8 hours of sleep ka pa. Diba? Saan mo tulog na? Ganun kami. Tulog namin 5 hours. Diba? 55. Diba? Yun ang tulog namin. And okay pa naman kami. Diba? Buhay pa naman tayo. Buhay pa naman kami. So hindi ko masasabi, maaari siguro hindi maganda sa hit. Pero sometimes you have to sacrifice something. Pero usually kasi yung mga, sa mga nakikita ko sa mga, yung mga malalaking negosyante sa ibang bansa, maximum 3 hours ang tulog nila. Talaga. Kasi matulog ka kung siguro yung kumikita ka na habang natutulog ka na milyon-milyon. Pero hanggat nandito pa tayo sa baba, hindi pwede. Kasi ang utak namin gumagana kahit tulog eh. Yun ang mahirap sa amin eh. Yung bago kami matulog, gumagana siya. Minsan napapanaginipan mo anong nangyayari, worst case scenario. Pag gising mo, yun ulit. Kung bagay sa never ending the business, maaaring may pahinga ka, pero ang utak mo is 24/7 eh. Really time management, priorities kung ano yung kailangan. No? Kasi sa state namin ngayon, time management lang, priority lang kung ano na. Kasi kagaya lang nag-aaral, estudyante. Ang oras naman natin sa school is normally is 8 hours. Umaga hanggang hapon. Yes, may mga assignments, may mga homeworks. Pero if you have time na gumala every weekend, if you have time makipag-chit-chat after school sa mga classmates, ibig sabihin, there's ample time. May oras kang pwedeng i-google sa sideline, side hustle,
or pwedeng monitoring ng parents' business, no? Kung paano mo siya take over, paano mo siya pag-aaralan. No? And yun, no? Yes, totoo yun. Then to sum it up, boss, no? Kung mawala man lahat ito, baka sabihin ng iba, easy lang kasi minana na, hindi yung ganun. Kumbaga, hindi ganun kadali mag-take over ng negosyo ng parents, no? Hindi ganun kadali. Bakit? Yung sinasabi ko nga sa inyo, wala kayong oras during your studies. Yun po ang ginampanan niya just sa mga time na may free siya. So, kumbaga, high school, college, summer, kaya pagka-graduate niya, madali kong sabihin na umupo siya ng maayos sa kanyang upuan ngayon, taking over sa parents' business niya, inayos na lang niya, in-improve na lang niya, kaya siya mas umasenso ngayon. So, if you lost everything today, ano ka magsisimula? Having that mindset na. Siyempre, kailangan mo muna magtrabaho sa iba. Ipon ka. Yun naman talaga eh. Kung wala kang negosyo, nagtatrabaho ka lang ngayon, ipon ka. Habang nagtatrabaho ka, itayo mo yung negosyo mo. Ngayon, pag tinayo mo yung negosyo mo, hanggat hindi pa mas mataas ang negosyo mo, nakita, kesa sa trabaho, pag mo muna bibitawan ng trabaho. Yeah. Pag ito dumoble na, kesa sa sweldo mo, pwede mo na bitawan ng focus ka na. Maring sabi nila is easier than done. Yeah. Pero kasi, nawala naman sa amin physical na pera. Yes. Pero yung mindset, yes, knowledge na natutunan namin all throughout the years, nandiyan yan. So, sabihin, wala kang pera, di magtrabaho ka. Diba? Mag-ipong ka, magtipid ka, gawin mo yun, mag-start from zero ka. So, yun yung advice na mabibigay. Kaya, I don't wanna dwell din sa sinasabi natin na, na may kaya na kasi yung family mo, kaya madali. Hindi. Na, ulitin ko, hindi. Hindi naman kasi niya kasalanan na nagsikap yung magulang niya just to have na meron pa pamana. Ganon din ang target ko, no? Na when I get old, wala na rin masyadong isipin ng anak ko, take over na lang yan. Yan natatawag natin parang, tinatanggal kasi natin yung generational na parang responsibility na pag umasenso ka, sagot mo yung kapatid mo, sagot mo yung magulang mo, tinatanggal kasi natin. Maaring hindi nga na-experience nyo, pero ang mindset namin bilang negosyante, mapamayaman, mapamahirap, nagsimula sa wala, nagsimula sa mayroon, pare-parehas lang yan. Di ba? Yun ang natin dyan, no? Pero, mahirap pa rin magnegosyo, no? Isipin mo, kahit nag-take over lang siya ng kanyang parents' business, nagpupuyat pa rin. Ang hirap mag-inventory, ha? Mahirap. Tapos 4,000. Tapos kung mawalan ka lang isa dyan sa mga hanapin. All in all, nasa 7,000. Kasama yung fest. Pagsamahin mo yung fest at saka yung fest. Yeah, so, kung hahanapin mo yung nawawalang basyo, ang problema niyan is when? Saan? Saan delivery? Saan ba yan? Sa pag-refill? Sa pagkuha? Sa pagbagsak? Alam mo yun, yung mga Kalkalin mo talaga. Kakalkalin mo, hindi ganun kadali. Madaling sabihin, na papel lang yan, record lang yan. Umupo ka dito, try mo, di ba? So, ganun lang ang natin yan. So, kaya Boss Carl, thank you sa time mo na nilaan sa akin. So, kung marami na tayong mga na-interview and this is one of a kind na, kasi yung iba is talagang from ground zero. Ito naman is, nagkaroon siya ng chance to improve na, yan naman yung totoo eh. The old school ways, tayo mga generation namin, hindi kami Gen Z, pero 90s kids kami. Nagkakaroon kasi ng improvement sa lahat ng aspect. Nandiyan ang internet. No? Panahon na magulang natin, wala yan. So, nandiyan pinatawag nilang traditional way of marketing. No? Guerrilla marketing. Yung lalapit ka, gano'n, di ba? Pero hindi pa rin mawawala yun. Ginawa niya rin yun. Di ba? Nagtao to tao din siya, nagbahay to bahay din siya. And, pero syempre, na-improve lang, nagkaroon ng digital, nagkaroon ng network. And then sa mga anak namin, so syempre, may mga AI na. Well, basically, yun na siguro ang sunod na stage na mga napakadali na ng negosyo sa mga susunod na generation. Try to understand lang yung mga business na meron ng magulang yun. Try to implement dun sa inyo kasi at the end of the day, ang bubuhay talaga sa atin is pera lang. Diba? We live by the money. Maaring matalino ka, magaling ka, pero kung wala ka na maisubo sa anak mo, pera pa rin ang hahanapin mo. One way or another, may present man dyan business na itutuloy mo or what, ang mindset mo dapat masenso. No? To improve yung sarili mo and their business. So, thank you, Boss Carl, sa time na nilaan mo sa akin. Sobrang fulfilling din. And sana may mga natutunan ng mga viewers natin. And, yun, this is me, like, a new day, a new life.